Sa laban ng kalikasan at ng tao, sino ang mananaig? Sino ang tunay na magwawagi? Sino ang tunay na biktima? Ang tao o ang kalikasan? Maraming beses na nating nasaksihan ang iba't ibang uri ng kalamidad na dala ng ating kapabayaan at pagiging sakim sa kapangyarihan at kayamanan sa mundo. Narito tayo ngayon sa isang pinakasikat na subdivision sa Marilao, Bulacan. Isa ito sa mga subdivision na dating kilala sa marangya at masaganang pamumuhay. Nakakalungkot lang tignan kasi kung iisipin po natin, dati yung mga ganitong subdivision, di ba? Alam natin na darating ang panahon sa tindi ng mga pagbabago, sa tindi ng climate change, unti-unti talaga pong lulubugin ang mga mabababang lugar. Mag-aantay pa ba tayo na maging ganito yung mga tahanan natin? Sana magkaroon ng pagbabago, hindi lang sa tao, hindi lang sa gobyerno, kundi pagtulungan ng pare-pareho. Na huwag maging ganito ang ating hinaharap. Mga property na pinagpaguran, mga yaman na dapat sana'y ipapamana natin sa mga hinaharap. Pero ito ang nagiging resulta, ito ang kinahinatnan. Mga bahay na nakalubog na sa kalsada na patuloy na itinataas. Mga bahay na nalimot na ng pagbabago. Kung iisipin po natin, medyo nakakaawa po sa totoo lang yung mga taong may property dito. Kasi hindi na nila mabibenta pa sa presyong mataas na sana. At ito ang kinahinatnan dahil sa patuloy na paggamit at pagbungkal ng lupa para sa mga deep well. Alam nyo, ang deep well po, nagkapababa talaga yan ng mga ng mga sand elevation. Kasi yung mga fresh water sa ilalim, patuloy na nababawasan. Ganun din po, yung mga lugar na tinatambakan, mga lugar na kagaya nito, nakatubigan, na tinatambakan para gawing subdivision, malaking factor din po ito. Tumataas na rin po ang sea level dahil nga po sa patuloy nakapabayaan ng lahat. Maraming factor actually, no? Pero kung iisipin po natin, may chance naman sanang baguhin. May chance naman sanang hindi mangyari ang mga ito. Kung naging maingat lang lahat, kung naging mapagmatsyag lang ang lahat, kung naging matapang lang ang lahat, na huwag abusuhin ang kalikasan. Kung mapapansin po natin na ang lugar po na ito ay talaga pong hindi pa man umuulan ng malakas, lubog na po talaga sa tubig. Sana dumating ang pagkakataon na kahit papano, yung mga may property rito, makaranas ng ginhawa. Pagtulong-tulungan ng mga tao at gobyerno ang pagtatambak ng lupa para sa ganun maiwasan din ang patuloy na pagbaha. Sayang po, marami pong pera, maraming pawis, maraming dugo ang itinaya para sa mga property na ito. Sana po ay makabawi ang mga may-ari ng mga bahay na ito. May pagkakataon pa po para makabawi ang lahat. Kailangan lang po nating magkaisa, ang mga mamamayan, ang gobyerno lalo na, dahil nasa kanila po ang kapangyarihan. Iwasan na po natin ang pagkatapon ng basura sa mga kailugan, ang pagbungkal ng lupa para sa deep well, ang pagtatambak ng mga natural na katubigan para gawing subdivision. Maawa po tayo sa mga naghahanap buhay
para lang magkaroon ng sariling tahanan. Sana po huwag nating abusuhin ang natural na yaman ng katubigan. Dahil sa huli, tayo pa rin po ang magiging biktima, ang magiging kawawa kapag binalikan na lang tayo, at ito ang magiging resulta. Mga yaman na napabayaan, mga yaman na iniwan, mga pag-aaring hindi na napapakinabangan. Na sana'y marami pang nakikinabang, na sana ay marami pa ang nakatira. Huwag na po tayong magturuan, huwag na po tayong magbilangan. Magtulong-tulong po tayo na maprotektaan ang kinabukasan ng mga hinaharap sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga sa ating kapaligiran. Masarap po mamuhay na kaisa natin ang kapaligiran at hindi inaabuso para sa sariling kapakanan. Sana po maging aral sa atin ang bawat tubig, ang bawat bahay na lumulubog, at ang bawat pangarap na naiwan at nawala dahil sa ating kapabayaan at sa ating kalabisan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at panonood sa ating mga vlogs.